sa Bernard boom natin. Hi guys! Good afternoon! Hapon na talaga. Ito yung best time na mag-spray tayo ng fungicide, insecticide sa ating mga halaman. Pasensya po, napakaingay talaga ng aking background. Kasi maraming nang dumadaan ng mga jeep. Tapos yung aso ng aming kapitbahay, napakaingay. So, ito yung best time na mag-spray tayo ng mga chemicals sa ating mga halaman. Dahil paggabi na, walang init na makasunog sa ating mga halaman. Hindi sana ako mag-vlog ngayon, kaso may nakita akong mga halaman ko na kailangan talaga lagyan sila ng fungicide at saka insecticide para maagapan natin hindi sila malanta, tuloy na mamatay. Kailangan talaga natin mag-spray sa kanila once na palaging umuulan. Ngayon, palaging umuulan, parang araw-araw na lang talaga umuulan. Kaya worried ako sa mga plants ko. Yung ibang plants na masisila, nilalagay ko doon sa hindi na ulanan. Lalo na yung mga bagong katanim, yung bagong propagation. Share ko sa inyo yung ginagamit kong pang-spray sa kanila. Kung tayo mag-start, kailangan tayo mag-mask at saka mag-gloves. Ito yung gloves ko dito sa likod. Ito talaga yung mask na ginagamit ko. Ayan. Tapos, ginagamit ko is disposable na gloves para itapon ko na. Kasi once na gumagamit ako ng mga fertilizer, tatapon ko na yung mga gloves na ginagamit ko sa kanila. Actually guys, marami akong ginagamit ng mga insecticide. Ayan sila. Lang ha. Mapakita ko sa inyo. Ayan. First natin gagamitin is yung ating fungicide. Ito yung gamit ko ngayon, Daconil. Hindi ito sponsorship ha. Daconil, baka naman. Ito yung nirecommend sa akin ng tindera. Maganda siya. Hindi din gaano mabaw. Pero siyang amoy. Pero hindi talaga napaka-strong yung amoy nito. So, ito yung binigay niya sa akin. Meron mga iba't ibang fungicide na mabibili sa market. Kung ano yung nakasanayan ninyo, yun na yun yung gamitin nyo guys. Pero, last time, gumagamit din ako ng fungicide na Ditin. Yung Ditin powder. Wait lang. Meron ako dito. Ayan, Ditin powder. Ayan siya. So, ito yung ginagamit ko before. Once na mag-spray kayo, tapos nilagyan nyo sa halaman niyo after na mag-spray kayo, kasi may puntik-puntik talaga na mga puti. Nagpapowdery yung mga dahon ng mga halaman ninyo, kaya ayaw ko ng ganon. So, nag-try ako nito. Okay naman siya. Yung fungicide na Ditin powder, yun yung ginagamit ko para sa mga cuttings, sa mga bagong propagation. Yun yung ina-apply ko yung Ditin powder. So ngayon, itong sprayer natin sa mga 30 liters. 16 liters sa tubig lang yung lagay ko. Nalagay dito, 16 liters. Ang 16 liters is 4 to 6 tablespoon. Pero kung bago pa lang kayo at saka hindi pa kayo sanay, nasa 4 tablespoon lang muna. Ayan. So, 1, 2, 3, 4. Ayan. 4 lang yung ating nilagay na fungicide. Okay? Tapos, gamit din ako ng gold. Ito, insecticide. Marami pang insecticide. Marami na ako nagamit yung Singbus, Milatayon. As in, sobrang baho. Napakabaho. Kahit kapitbahay niyo, amoy talaga yung baho ng Singbus at saka Milatayon. Ang baho talaga. Kaya sinabi ko nung tindira, yung hindi mabaho. Maraming insecticide na walang amoy guys. So, piliin niyo yung walang amoy. Kung ano yung mga nakasanayan ninyo, yun na yun. Kasi sa akin meron akong ginagamit na ibang insecticide. Kaso, 2 weeks na pareho lang yung gamit ko. So, ngayon na weeks, iba na naman yung gagamitin ko para hindi ma-immune yung ating mga halaman. So, iba-iba yung insecticide sa fungicide na gagamitin natin para hindi sila ma-immune. So, ito yung gamit ko, gold, baka naman. The same lang din na ating fungicide yung gagamitin natin. 4 din na tablespoon yung lagay ko. Ayan. And then, next is yung ating foliar. Ito yung gamit ko, twister. Magamit ako ng foliar para sa ating mga halaman dahil yung mga aglonimas natin at saka yung ibang plants natin is maganda sila dahil sa mga dahon nila. Gustuhan natin yung ating mga aglonimas dahil dun sa kanilang mga dahon na magaganda, may iba't ibang foliage at saka iba't ibang color.
Ayan. Ganda talaga na mag-spray tayo ng foliar dito sa ating mga halaman, lalo na dun sa mga dahon. Kasi yung foliar, direct siya sa mga dahon. So which is, nagbibigay siya ng enough na nutrients dun sa ating mga halaman, lalo na sa mga dahon. And then, yung foliar naman, bigay siya ng benefits dun sa ating mga plants na nagsasuffer ng mga deficiency. Kita nyo yung mga plants na kumukulo. Tapos yung mga bagong sibol, hindi nagko-continue na bumuka. Yan yung ibang deficiencies ng ating mga halaman. Kaya maganda din na mag-spray tayo ng foliar sa ating mga halaman. Ito naman siya guys. Oh, tingnan niyo na kung gaano na to kaganda. Yung mga dahon nila kikintab talaga. At saka kakapal yung mga dahon nila. Kaya maganda na maglagay tayo ng foliar. Okay, 4 din guys. 1, 2, 3, 4. Ayan. Ayan, haluin lang natin. Ayan. Na? So, ayan, start na tayo mag-spray. So, sa akin lang dito, struggle sa akin mag-spray dito sa garden kasi malapit ako sa fish pan. So, mas mabuti na lagyan natin ng trapal yung fish pan or ilayo mo na lang yung pag-spray mo sa kanila. So, dahan-dahan lang na mag-spray. So, layo lang muna dun sa pan. Iba naman ako namatayan ng isda. At sana wag naman. Kawawa naman yung mga isda. Kailangan dun kayo mag-focus sa ilalim, mag-spray. Kasi sa ilalim ng mga dahon dun namumuhay yung mga aphids, yung mga ants, so yung mga iba't ibang mga insekto. At saka dun din yung mga fungus. Kailangan na ilalim at saka dahon. Ito bago itong tinanim. Ayan. Ayan dyan. Iwas sa kuto. Ayan, kailangan natin silang sprayan. Ayan. Bernard din natin. Ito yung mga bago kong tanim. Ito naman oh, yung ating ganza. Kailangan talaga sprayan guys. Ayan. Ayan. Ito yung mga bago kong tanim. Tama ko na lang sprayan yung mga hawartia ko nandyan sa baba. Hindi pa na-arrange yan guys. Ito yung mga bago kong tinanim. Ayan. Yung mga bago ko tanim. Yan oh. Yan ang kailangan na sprayan ng fungicide oh. Na ito, bago ko rin ko tinanim to. Dito ko nilagay yung mga bago kong tanim. Mga bagong propagation. Dito ko nilalagay. Ito naman yung gold star natin. Ulit gold star. Ito yung kamkun. Bagong tanim din to. So, mga bago tanim. Ito mo spray. Sa likod. Kailangan yung sa likod. Sprayan din. Ayan. Meron pa ako dito. Kailangan sprayan din. Ayan. Ito na lang yung natira guys. Dito ko lang siya nilagay para mag-sprayan. Para yung hangin papunta doon. Hindi papunta doon sa fish pan. Ayan. Kahit sa mga stems, sprayan ninyo, dahon. Kalateya ko guys. Yung dun oh. Yan yung ginawa ko.
begonia natin, lapitin talaga ng fungus to, kaya kailangan palagi tayo mag-spray dito kasi lapitin ng fungus yung begonia na yan. So marami ta akong namatay na begonia dahil sa fungus. Ayan, meron akong ano dito, meron akong Scindapsus mayari. Nakuha ko lang to mga almost 2 na dahon. Ngayon 1, 2, 3, 4 pag-anim na dahon na siya, guys. Ayan. Oh, yun naman guys, oh, ito yung aking Florida Beauty. Ayun oh, may bagong daaw na siya oh. Diba last week ko lang to ginawa ng plant fall, ngayon na siya. Ano, mayroon na siyang bagong dahon. Ating mga alocasia at saka colocasia, guys, oh. Ayan, hindi ko pa siya na-transfer yung ating colocasia. Ayan, oh. Namatay na yung isang dahon dito na malaki. So, ita-transfer ko pa to sa puting pot. So, tignan ko lang muna. That's all for now, guys, at sana may natutunan kayo sa video nito kung paano natin alagaan yung ating mga halaman at sa paano natin protektahan yung ating mga halaman, lalo na ngayon na tag-ulan. Spray pa ako doon sa kabila, hindi ko na kayo kasama doon sa kabila na mag-spray kasi mahirap kasi na mag-spray ka pa at saka mag-video. Okay? So, thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Ingat kayo palagi. Bye!